kaparokya, nitong nagdaang araw nga po ay binahagi ko sa inyo ang ratings ng dalawang noontime program sa bansa, ang It's Showtime at ang Eat Baga, na kung saan sa kauna-unang pagkakataon nga po ay nalasap or naitala nga po ng Eat Baga ang pinakamababang TV ratings nito. So yun nga po mga kaparokya, buhat na maging noontime program nga po ng TV5 ang Eat Baga ay sunod-sunod ang nalasap or naitala nga po nitong mababang ratings, na kung saan nitong nagdaang Saturday, May 23 ay may 2.5% na po ang Eat Bulaga, at nung Wednesday, May 28 ay 2.4%. So ilang araw lamang po ang pagitan ng ratings, na kung saan ay nalasap nga po ng Eat Bulaga ang pinakamababang ratings nito. At ngayon naman po guys, ay ibabahagi ko sa inyo ang TV ratings na nakuha nitong nagdaang Saturday, May 30. Ito yung huling Sabado nga po para sa buwan ng Mayo. Pero bago natin talakayin yan guys, ay ibabahagi ko muna sa inyo ang papremyo na nakuha nga po ng dalawang noontime shows, and of course ang number of ads na naitala ng Eat Bulaga para sa araw na ito. By the way, ako nga po pala si Mervin, ang tao sa likod ng YouTube channel na Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood nyo po ang video ko nito. So yun nga guys, kanina ay merong 20,000 pesos ang It's Showtime. So tama po guys, wala na naman pong naibahaging papremyo. Or kung meron man po or automatic man pong nagbibigay po sila sa mga participant ng tawag ng tanghalan, ay hindi po natin kino-consider yun sapagkat mas priority po natin yung ina-announce po nila. Tulad nga po sa Eat Bulaga, ang mga bata nga po na participant sa Yakult ay hindi po ina-announce yung amount na natatanggap po nila, kaya hindi po natin kino-consider. Or let's say sabihin po natin guys, 5,000 sa winner nga po sa Yakult at 2,000 sa non-winner. Pero hindi po nila ina-announce yung amount, kaya hindi po natin kino-consider. Ganon din po guys sa It's Showtime. By the way, 20,000 para po sa It's Showtime sapagkat hindi po nakuha ang 100,000 na pot money ng contestant, celebrity contestant na naglaro nga po sa Laro Pick. So puro celebrity nga po ang mga naglalaro ngayon sa Laro Pick, dahil ang kalahati nga po nito ay mapupunta nga po sa mga naapektuhan ng lindol nitong nagdaang Lunes. So 50-50 po kung sakaling makuha nga po ang jackpot na 100,000 pesos. Samantala sa Eat Bulaga guys ay 130,000 pesos. 5,000 sa The Age is Right, 60,000 sa Sugod Bahay, at 65,000 man po para sa Gimme 5. Kung nakuha nga po guys ang jackpot sa The Age is Right na 35,000 at ang jackpot naman po sa Gimme 5, meron po sanang total na 185,000 pesos ang Eat Bulaga. Subalit hindi nga po nakuha ang mga jackpot sa nasabing mga segment. So meron lamang pong 130,000 pesos ang Eat Bulaga. So dito ay nakalalamang nga po ang Eat Bulaga when it comes sa prizes given. Pero pag ang pinagsama po ang kanilang papremyo, meron po silang 150,000 pesos. Samantala guys, sa ads na naitala ng Eat Bulaga para sa araw na ito, meron po silang 39 TV ads. So ito po ang pinakamababang ads ngayong linggo para sa Eat Bulaga. Sa unang gap ay 20 ads, sa ikalawang gap ay 19 TV ads with a total of 39 TV ads. So kanina nga guys ay wala sa It's Showtime si Ann Curtis, samantalang sa Eat Bulaga po wala si Henyo Master Joey De Leon, si Wally at si Jose. So bira lamang pong umabsent si Jose sa Eat Bulaga, and for sure importante ang dahilan kung bakit absent nga po si Jose Manalo. So yun nga po guys, kanina nga po ay may 20,000 pesos ang It's Showtime at 130,000 naman po ang Eat Bulaga pa sa prizes given. Sa ads naman po ang Eat Bulaga ay may 39 TV ads. So yun nga po guys, mapunta tayo sa ating main topic na kung saan ay pag-uusapan natin ang ratings ng dalawang noontime
program. Alam ko para sa nakararaming manonood po natin dito sa channel na ito ay hindi na po masyadong nagre-rely or para sa inyo ay hindi na nga po nagmamatter ang ratings sapagkat malaking tulong nga po ang social media, ang teknolohiya kung bakit para sa atin ay hindi na po nagmamatter ang ratings na nakukuha ng It's Showtime or ng Eat Bulaga. Pero para sa mga advertisers guys, ay malaking bagay pa rin po para sa kanila ang TV ratings. Siguro mga kaparokya, kung i-analyze po natin ay medyo hindi na po nagmamatter din ang ratings para sa mga sponsors at advertisers. Pero malaking tulong pa rin po para sa kanila ang ratings ng dalawang noontime program. Kitang-kita naman guys sa number of ads na naaabot niya po or nakukuha ng It's Showtime. More than 50 ads guys ang ads ng Eat Bulaga sa ng It's Showtime rather sa isang gap lamang. Samantalang ang Eat Bulaga this past few episode ay at least more than 20 TV ads. So yun nga po guys, nitong mga nagdaang episode niya po ay talagang nakalasap na itala nga po ng Eat Bulaga ang mabababang ratings. At tulad nga po ng na-share ko nga po sa inyo this past few episode or video na in-upload po natin or pinag-usapan po natin nitong nagdaang May 23, araw ng Sabado, ay nakapagtala nga po ng 2.5% ang Eat Bulaga at nitong nagdaang Wednesday, May 28, ay 2.4% lamang. So ilang araw lamang po ang pagitan guys ay nakalasap at nakatala na naman po ng panibagong mababang ratings ang Eat Bulaga. At ngayon guys, ibabahagi ko sa inyo ang TV ratings ng dalawang noontime show. Ito po ay para sa araw ng Sabado, May 30. So panibagong kalbaryo na naman po ba ito para sa Eat Bulaga? So yun nga po guys, dito makita po natin na ang It's Showtime ay may 5.4% at ang Eat Bulaga ay may 2.3%. So unfortunately, muli na naman pong nakapagtala ng ratings or lowest numbers of ratings ang Eat Bulaga. Ito na nga po ang pinakamababang ratings ng Eat Bulaga buhat ng maging noontime program nga po sila ng TV5. At tulad nga po ng sinabi natin, ang isa sa dahilan niya po bukod sa limited ang reach na naabot nga po ng TV5 at ang mahinang signal ay of course nitong nagdaang araw nga po ay nag-uulan kaya naapektuhan nga po ang signal ng TV5 para sa Eat Bulaga. So yun nga po mga kaparokya ay walang movement bagkos ay may movement nga lang ay pababa nga po ang naging ratings ng Eat Bulaga. Sunod-sunod guys, ang pagbaba ng ratings ng Eat Bulaga, bagay na masasabi po natin ay nakababahala po ito sapagkat ang pundasyon nga po ng TV5 sa lahat nga po ng programa nito para sa akin ay ang Eat Bulaga at kung patuloy ang ganitong pagbaba ng ratings nito ay maapektuhan po guys ang advertisers at sponsors ng nasabing noontime show. So medyo na pumipiyok-piyok po tayo guys. Kaya isa nga po sa panawagan natin ay i-upgrade nga po, ayusin ang coverage, ang palawakin, ang naaabot ng TV5 at palakasin po ang signal. Ang sila gayon ay kaya na po nilang makipagsabayan sa katunggaling TV stations na GMA network na kasalukuyan number 1 nga po dito sa ating bansa. So yun nga po guys, in 3 years being a noontime program nga po ng TV5, muli na naman pong nakapagtala ng pinakamababang ratings ang Eat Bulaga. So 2.5 nitong May 23, 2.4 noong May 28 at ngayon naman pong May 30 ay 2.3%. So kayo guys, anong masasabi nyo patungkol dito? Paki-comment naman po ang opinion or ang reaction nyo. Alam ko na hindi pa po sapat ang paliwanag ko. Please, paki-comment po
yung opinion or ang reaction nyo hinggil nga po dito. So hanggang dito na lang po tayo. Thank you and God bless.